Isang mapagpalang hapon po sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinaalalahanang manamit na naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal. Si John Kevin Butercamo, 27 years old, nakatira sa 4 Faith Street, Tierra Evelina Homes, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Colleen Donica Faustino, 28 years old, nakatira sa 4 Faith Street, Tierra Evelina Homes, Culiat, Quezon City, sa June 14, 2024, sa San Lorenzo Ruiz Parish, Tierra Verde Homes, Culiat, Quezon City. Si Christian John Calitro Molina, 25 years old, nakatira sa 1354 Interior O, Burgos Street, Paco, Manila, ay kakasal kay Ellie May Tuazon Igos, 23 years old, nakatira sa 45 Balod Street, Congressional Avenue, Culiat, Quezon City, sa June 30, 2024 sa San Vicente de Paul Parish, Ermita, Manila. Si Paul Renz C. Zay Ibay, 33 years old, nakatira sa Quezon City, ay kakasal kay Eliza Gragasin, 29 years old, nakatira sa Moncada, Tarlac, sa June 16, 2024 sa San Sebastian Parish, Tarlac City. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin para sa banal na bukasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan, sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan, ipunla una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na pananalangin. Tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaignawa ang bukal na hangaring ilaan ng kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso tungo sa adhikaing maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ng Jesucristo aming manunubos at ni Maria aming mahal na ina, ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo, dinggin ng aming mga dalangin. Nawa mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bukasyon, sa pagpapari, pagmamadre, buhay relihiyoso at relihiyosa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Ang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos na may temang ang banal na santatlo, bukal ng ating buhay at kagalakan. Ang banal na santatlo ang pangunahin at pinakadakilang misteryo ng ating pananampalataya. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos na isang pamilya ng mga personang nagbubuklod ng pinakadakila at ganap na pag-ibig. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ipinahayag natin ang ating pananampalataya sa banal na santatlo sa pagdarasal natin ng sumasampalataya, luwalhati at kapag tayo'y nag-aantanda ng krus. Ngunit ang pinakamahusay nating pagpapahayag ng pananampalataya ay ang ating pamumuhay. Tunay na ang buhay natin ay dapat na maging pagtugon ng pag-ibig sa Diyos na ating Ama, kapatid at kaibigan. Ang pagtutuon natin sa tatlong banal na persona ay di naman naglalayo sa ating kapwa. Sa katunayan, pinagtitibay pa nga nito ang ating pag-ibig sa lahat nating mga kapatid, pagkat ang bawat isa sa atin ay sumasalamin sa banal na santatlo. Sa Eukaristiyang ito, hilingin natin ang biyayang maisabuhay ang gantong dakilang katotohanan. Magsitayo po ang lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang na pamumunuan ni Reverendo Padre Anthony Silva. Sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Happy Fiesta po sa inyo lahat. Pipiesta. Mga kapatid, bilang tayo na yon takilang kapistahan ng tatlong persona sa isa lang Diyos. So hialay natin misa ito para sa ating lahat upang tumanggap biyaya at patnubay ni Jesus sa pamamagitan nito misa. Mga kapatid, tamanin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Kristo, maawa ka. Kristo, Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawan tayo na makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan
at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ng sanlibutan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsuko sa salitang Diyos na totoo at maasakan at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan. Ipinakahayag ang iyong kahiwagang takila sa sangatuhan sa pananampalatayang amin na iyong ipinagdiribang ipakalawop mong aming may dangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadagilan at aming sambaking lubusan ang iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagsapit sa dulo ng kanilang paglalakbay sa disyerto, ipinaalala ni Moises sa bayang Israel ang magagandang nagawa na ng Diyos sa kanila. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang. Mula nang likhain ng Diyos ang daigdig, maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa, tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay, walang ibang Diyos, liban sa Panginoon. Kaya nga dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod ng bansa, hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginooy tapat sa kanyang salita
at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sa utos ng poon, nalikha ang langit, ang araw, ang buwat, talagang maririkit. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa't nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na sa aming makamit o poon ng iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa'yo'y nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Dahil sa presensya ng banal na Espiritu, tayo'y pinagpala ng mapagligtas na kaugnayan sa dalawang iba pang banal na persona. Ito rin ay siyang sandigan ng ating pag-asa sa ating pangwakas na kaluwalhatian. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumatanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinatanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo, kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak tayong mga takapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama Niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya humaya kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ruang sumunod sa lahat
ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang kasatapusan ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Fiesta po sa inyo lahat. Pakisabi sa katabi mo, Happy Fiesta. Yan, palapakan natin Panginoon. So mga kapatid, ngayon meron tayo itong piyesta ng takilang kapistahan na tatlong persona sa isa lang Diyos. Sa isang Diyos. Bilang meron tayo itong celebration, Holy Trinity Sunday, meron tayo magandang balita tungkol sa Ama natin na sa langit, Anak si Jesus, at saka Espiritu Santo. Kaya sabi ni Jesus, binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kasi itong tatlo sila importante sa ating buhay. Kaya meron tayo maraming basic prayer araw-araw. Anong mga basic prayer po? Anong mga basic prayer natin araw-araw sa simbahan? Ano basic prayer po? Malakas. Our Father. Ano pa? Ano, brother? Apostles' Creed. Yeah. Ano po? Sumasampalataya. Ano po dito? Kaliwa. Glory be to the Father. Diba? So marami mga basic prayer. Sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Dasal din. Sign of the cross. Diba? Tapos, glory be to the Father and the Son and the Holy Spirit. Dasal din. Tapos, greed. Diba? Sumasampalataya. The profession of faith. At saka, nagpupuri sa Diyos. So, ito mga dasal, basic prayer. Tingnan niyo lahat mga basic prayer. Nandyan na yung tatlong persona. Diba? Ama at saka Anak, si Jesus, at saka Espiritu Santo. Lahat mga basic prayer. Kasi, bakit? Because the three are connected. Also, sa pananalig natin, importante ito, tatlo sila. Pag naniniwala ko sa si Jesus, hindi ko naniniwala sa Ama natin na sa langit, kulang pa rin pananalig ko. Naniniwala ko sa Ama natin na sa langit, hindi ko naniniwala sa Espiritu Santo, kulang pa rin pananampalataya natin. That's why tingnan ninyo lahat mga basic dasal, greed, glory be to the Father, sign of the cross, kaya ito na mga dasal, tingnan ninyo, sa loob nandyan, tatlong persona. Tatlong persona sa isang Diyos. So, dapat tayo maniwala sa tatlo sila. Tatlong persona sa isang Diyos. Hindi dapat naniwala lang ko sa Panginoon si Jesus, ayaw ko maniwala sa Ama natin na sa langit at saka Espiritu Santo. Kulang pa rin ang ating pananalig. That's why lahat mga basic prayer, nandyan na yung tatlong persona. Paano they are connected? Ugnay. Paano they are connected? Tingnan ninyo, kailan isip natin, Ama natin nasa langit, anong isip natin? Agad. Whenever we think of Heavenly Father, what does it come to our mind? Immediately. Anong isip natin tungkol sa Ama natin nasa langit? Sino po alam? Sino po alam? Anong isip natin agad? Kailan iniisip natin Ama natin nasa langit? Siyempre, tungkol sa langit. Di ba? So, Heavenly Father, Ama natin nasa langit. Doon na lang po pupunta tayo pagkatapos kamatayan. Di ba? So, tapos, kailan iniisip natin tungkol sa anak? Ang ating Panginoon. Ano isip natin tungkol sa lupa? Yung buhay natin na yon, araw-araw. Practical life. Kasi kahit anak ng Diyos siya, naparito siya sa itong lupa para sa ating kaligtasan. So, how they are connected? The heaven and the earth have been connected. The Father and Son. Tapos, kailan iniisip natin tungkol sa Espiritu Santo? Ano isip natin agad?
ano po pumasok sa isip natin, sa ulo? Kailan inisip natin tungkol sa Espiritu Santo? Sino po alam? Anybody knows? Tungkol sa Espiritu, di ba? Espiritu. So, the Holy Spirit. Espiritu. Kasi naparito siya, Panginoon. Pasanin niya krus, namatay. Pagkatapos na 3 araw, nabuhay siya. Tapos pagkatapos 40 araw, umakyat siya. Tapos, saan ba siya? Kasi sinasabi niya na yon, tandaan ninyo, kayo ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Nasaan ba siya? Kasi umakyat siya, di ba? Pagkatapos 40 araw, nasaan po siya? Si Jesus. Kasi sabi niya, lagi ako kasama ninyo. Nasaan po siya? Malakas po, brother. Espiritu? Espiritu Santo? Ano po? Sino po alam sa kaliwa? Kasi sabi niya, lagi ako kasama ninyo hanggang katapusan ng mundo. So, saan nakita natin yung presensya niya? Sino po alam? Misa. Okay, nakita natin. Kasi kailan, sabi ni Jesus, kailan 2-3 nagdasal, nandyan presensya ko. Palabagan natin siya, brother. Palabagan natin siya. Palabagan natin siya po. Yan. So, kailan attend tayo, nagsisimba tayo, nandyan na presensya ni Jesus. Kasi sabi niya, lagi ako kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kailan nagdasal tayo sama-sama, 2-3, lalo na kailan nagsisimba tayo, nandyan na presensya ni Jesus. So, okay. Pero I am expecting one more. So, wala iba, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, sinabi niya tamang sagot, pero dapat kompleto. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kaya natin maranasan ang presensya ni Jesus. Kasi bago umakyat siya, iniwan niya yung Espiritu. Di ba? Kaya sabi niya, lagi ako kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Ibig sabihin, wala iba kundi Espiritu Santo. Kasi 3 persona sa isang Diyos. So kahit umakyat siya, pero iniwan niya Espiritu Santo para sa ating lahat. So kaya, these 3 are connected. Pag nag-ugnay, yung Ama natin nasa langit, Anak si Jesus, Espiritu Santo. So kailangan maniwala sa 3 sila. Hindi dapat isa lang naniwala ko sa Panginoon Jesus, ayaw ko maniwala sa Ama, ayaw ko maniwala sa Espiritu Santo. Dapat maniwala sa 3. Kaya lahat mga dasal, lalo na yung greed at saka professional faith, nandyan na 3. Sumasampalataya ba sa Ama, Anak, Espiritu Santo? Ito mga tanong kahit sa binyag. Tinanin niya mga binyag, lahat mga professional faith. Naniwala ba kayo sa Espiritu Santo, sa Ama, sa Anak, si Jesus? Ganun mga tanong. Tapos sagutin niyo, opo, sumasampalataya ko. Yes, mga kapatid, kaya maniwala tayo sa Ama natin na sa langit, at saka Espiritu Santo, at saka si Jesus. So itong una-una mensahe sa itong takilang kapistahan ng 3 persona sa isang Diyos. Tapos yung pangalawang mensahe, pagkakaisa, the unity, nakita natin sa 3 sila. Kahit 3 persona, pero parehas yung lakas nila, parehas yung kapangyarihan nila, parehas yung grasya nila, parehas ng biyaya nila, lahat. So, pare-parehas. Ibig sabihin, although they are 3 persona, but they are united. Naging sila isa sa grasya, sa biyaya, sa kapangyarihan. So, ito importante sa ating buhay. Isang araw, isang family, pumunta sila sa akin, sinabi nila, Father, hiwalay kami. Bakit po? Ano nangyari? Kasi, ibang mundo po, Father, yung asawa ko. Ibang gusto niya, ibang desisyon, hindi nakasundo, ibang buhay, kaya hindi kaya ko, mabigat naman. So, hindi kaya ko, ubos na yung pasyensya ko. Kaya, hiwalay kami.
Ano nakita natin ito family? Walang pagkakaisa. No unity. Kaya hiwalay. That's why sa ating buhay, importante pagkakaisa. Pagka walang pagkakaisa sa family, mawala din kapayapaan. Pagka meron tayo pagkakaisa sa family, makakaroon tayo kapayapaan. Naniwala ba kayo? Naniwala ba kayo? Yan. Importante, pagkakaisa sa family. Katulad, ito ang Ama natin nasa langit at saka si Jesus, Espiritu Santo, nakaroon sila pagkakaisa. Hanggang ngayon, meron sila pagkakaisa. Kaya, paregas, kapangyarihan, grasya, biyaya, lakas, pare-paregas sila. So, ganun din naman sa family, hindi lang sa family, komunidad, kahit saan tayo, dapat tayo pagkakaisa sa family. Kahit tayo, iba-ibang ugali, iba-ibang insura, iba-ibang isip, pero dapat tayo pagkakaisa sa nalan pangalan ni Jesus. Paano pwede tayo magkaroon pagkakaisa? Kailan manatili tayo sa Panginoon? Kailan lumapit tayo sa Panginoon? Pagka manatili tayo sa Panginoon, kaya natin magkaroon pagkakaisa. Pagka lumayo tayo sa Kanya, magulo. Kaya may mga family na sira dahil sa walang pananalig. Hindi sila binigay oras. Hindi nila binigay oras para sa Panginoon. Lagi purong kumita pera, business, busy-busy sa trabaho, tapos hindi binigay oras para sa Panginoon, tapos kahit maliit na bagay, problema, nag-aaway, tapos hiwalay. Pero yung mga families, sino man binigay oras para sa Panginoon, kahit malaking problema, kaya-kaya nila magayos dahil sa Panginoon. Kasi siya ang ating kapayapaan. Siya ang ating buhay. So kaya mga kapatid, tulad Ama natin, Espiritu Santo, tulad si Panginoon, Jesus, magkaroon tayo pagkakaisa. Kaya lumapit tayo sa kanila, Ama natin nasa langit, Espiritu Santo, si Jesus, upang magkaroon pagkakaisa sa family, sa komunidad, kahit saan, sa office, sa trabaho, business, kahit saan, pag gusto natin pagkakaisa, manatili tayo sa kanila upang magkaroon tunay na kapayapaan, tunay na kasiyahan, tunay na buhay. Amen. Sumasampalataya ko Sa Diyos, Espiritu Santo. Sumasampalataya ko Sumasampalataya ko sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao, nung may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. bilang Kristiyano, sumasampalataya sa banal na santatlo, yamang tayo'y bininyagan sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Tumulog tayo sa kanila ng buong pananalig. Ang ating tugon, Ama, Anak at Espiritu Santo, tingin ang aming panalangin. Ama, Anak at Espiritu Santo, dinggin ang aming panalangin. Para sa buong simbahan, ang mag-anak ng banal na santatlo sa lupa, naway tupdin nito ang kautusan ni Kristong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa nang walang takot o sagabal. Manalangin tayo. Ama, Anak at Espiritu Santo, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng binyagang nabibilang sa iba't ibang sekta ng mga Kristiyano, naway tipunin sila na kanilang parehong pananampalataya sa banal na santatlo upang maibalik ang nasirang pagkakaisa.
Manalangin tayo. Ama, Anak at Espiritu Santo, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga bagong binyagan, naway manatili silang tapat sa kanilang mga pangako sa binyag at maging saksi sa bagong buhay na kaloob ng banal na Santatlo. Manalangin tayo. Ama, Anak at Espiritu Santo, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng ama at ina, naway sa banal na Santatlo, makatagpo sila at makahango ng inspirasyong magdudulot ng pagkakaisa at katatagan sa kanilang mag-anak. Manalangin tayo. Ama, Anak at Espiritu Santo, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat, naway lagi nating tandaang kasama natin ang banal na Santatlo at makahango tayo rito ng galak at lakas ng loob. Manalangin tayo. Ama, Anak at Espiritu Santo, dinggin ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at mga kahilingan para sa misang ito. Manalangin tayo. Ama, Anak at Espiritu Santo, dinggin ang aming panalangin. Ang minamahal na Santatlo, ang aming pagkakaisa at kapayapaan. Tanggapin mo ito mga panalangin, tulungan mo kami maranasan, mga biyaya mo, grasya mo, himala mo araw-araw. At sa kabasbasan mo, lahat mga kapwa, sino man nagsisimpa sa itong oras. Nandito na sila kahit itong raining day, umuulan, kahit malakas ulan kanina, pero nandito pa rin sila dahil sa pananalig. Kaya tanggapin mo lahat mga personal intention, mga panalangin, dagdagan mo grasya mo upang maging sila malakas spiritual at saka physical, lalo na bigay mo magandang kalusugan para sa bawat isa. At saka bilang inisip namin tungkol sa Santatlong ninyo, tulungan mo kami lumapit sa inyo araw-araw. Kailan lumayo kami, may problema kami. Minsan magulo dahil kulang pa pananalig namin. Kaya tulungan mo kami lumapit sa inyo upang maging kami matibay sa pananalig. Para sa itong panalangin at saka lahat mga intensyon namin, nagdasal kami, Panginoon, para sa itong biyaya sa pamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkakain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, gawing mo ang banal ang makaalay na aming inikanta na iyong aming sinasamba
at sinasampit ang nalan mong takila at pakundahan sa makaalay na nayoy nasa dambana kami naway maging laging nakalaan sa iyong adika sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ita sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Itaas ang Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan kaysa ng iyong anak at Espiritu Santo. Ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu hindi na iba sa pagka-Diyos mo, ano pat kakit tatloy iisang Diyos na totoo. Ang katagilan mong ipinakihiwatik upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayan tungkol sa iyong anak at Espiritong Banal. Bagamat may tanging paghiral ang bawat isa, iisang Diyos para rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihan, taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit na papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami, nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing mo banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang luop na maging kantog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabos sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakantog para sa inyo. Ngayon din naman, nuwang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli ka niya ang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lagat. Sa kapagpapatawat ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pagkaalala sa akin. Ibagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin na yun ang pagkalala sa pagmatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyo minarapat na tumayo sa harap mo para maglinggo sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklo sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagkibig kaysa ni Francisco na aming Papa at Roberto na aming Obispo at natanang kaparian. Alalakanin mo rin ng mga kapatid namin naghimlay ng may pakasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagintapatin kami lakat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lakat ng mga banal na namugay dito sa daigdig na kalugot-lugos sa iyo. May bagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karanggel mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, bilang celebrate tayo sa itong takilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos, yung mensahe nila para sa ating lakat, tapat tayo meron pagkakaisa. Pagka walang pagkakaisa, mawala din kapayapaan. Tapos wala din buhay. Ito nakita natin yung mga bansa kung saan walang pagkakaisa. Sa Russia, Ukraine, Israel, Iran, Palestine, dahil sa walang pagkakaisa, magulo. Kaya kahit mayaman sila, kahit malaking bakay, kahit mayroon sila maraming ari-arian, pero iniwan pa rin. Iniwan nila, tapos umuwi sila sa ibang bansa. Lumabas sila sa ibang bansa dahil sa walang pagkakaisa. Dahil sa walang kapayapaan, kaya nasira yung buhay nila. Kaya naging sila beggar, refugees sa ibang bansa. Walang pagkain, gutom na gutom, uhaw. Maraming namatay dahil sa walang pagkakaisa. Wala din kapayapaan. Kaya itong celebration, Ama natin, Espiritu Santo, Panginoon si Jesus, yung turo nila para sa ating lakat, tapat tayo pagkakaisa araw-araw. Kaya dapat manatili sa kanila. Kasi sila magandang halimbawa para sa ating lakat upang makaroon pagkakaisa sa ating family, sa business, sa komunidad, sa office, kahit saan. Kahit saan, pagka lumapit tayo sa kanila, pagka magdasal tayo lagi, magsimba, makinig tayo sa salita ng Diyos, pagka sumusunod tayo sa kanila, magkakaroon tayo pagkakaisa para sa magandang buhay. So bilang iniisip natin ito, kumanta tayo awit ni Jesus para sa tulong nila. Kasi pagka walang tulong ng Diyos, hindi kaya natin makaroon pagkakaisa sa family. Kaya inihingi natin tulong nila habang kumanta itong awit ni Jesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa
para nang sa langit. O kami na iyon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming magkasala para ng pagpapatawad namin sa nakasala sa amin at huwag mo kaming tulos taktukso at siyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinigiling namin kami ideya sa lagat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lagat ng kapakamakan, samantalang aming pinanampikan ng takilang araw ng pagpahayak na tagapagligtas namin si Kristo. Ngayon mapakailanman. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkasalam, pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumanyo. At sumainyo rin. Magbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ang makakasalanan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na naalis ang sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na alis ang makakasalanan sa mundo. Ipagkaloob mo sa ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalat ang makinanyayakan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Ito po ang ilang mga paalaala. Una, ang ating second collection po para sa linggong ito ay para sa mga proyekto ng Basic Ecclesiastical Communities ng Diocese of Novaliches. Ikalawa, sa susunod na linggo, June 2, ay pagdiriwang natin ang kapistahan ng Corpus Christi o dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng pagtatanghal at prosesyon ng Santissimo Sacramento na iikot sa ilang areas ng ating parokya sa ganap na 3:00 ng hapon. Ito po ay magtatapos sa pagdiriwang ng banal na misa sa 5:00 ng hapon sa ating parokya. Ikatlo, sa June 7, Biyernes, ay pagdiriwang natin ang kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus o Sacred Heart of Jesus. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng nobina simula May 29, Miyerkules, sa ating 6 a.m. Mass. Sa araw ng kanyang kapistahan, ay magkakaroon po tayo ng Holy Hour sa ganap na 5:00 ng hapon bago ang misa sa 6:00 ng gabi. Ito ay agad susundan ng salo-salo sa ating Formation Center. Ikaapat, wala po tayong Dawn Rosary sa susunod na Sabado, June 1. Bagkos, ililipat po ito sa ikalawang Sabado ng Hunyo, June 8, kasabay ng pagunitan natin sa kapistahan ng kalinis-linisang puso ni Maria. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan po sa kani-kanilang mga BEC Coordinator. Panghuli, sa ngalan ng ating mga kaparian at Parish Pastoral Council, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng nakilahok sa iba't ibang programa ng ating parokya para sa Flores de Mayo. Naging makabuluhan po ang buwang ito upang parangalan si Inang Maria. Muli, marami pong salamat sa lahat. Sa punto pong ito, maaari na po natin ialay ang mga bulaklak kay Inang Maria. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapagkinabangan nawan ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa magabanal na pinagsalukan at ang aming pagsampa ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang.
sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo na magkapangyarihan ng Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Taklayin ninyo sa inyong pagkalis na kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.